po, Chairman, yun po kasing gusto kong tanungin yung barangay captain eh. Pwede po bang tumalon na doon? Apo, Okay, Tapos, napakasinungaling mong tao ka, sarap mong... Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin, payag ka. Sa uli sa amo, napaka-walang hiya mo. Mr. Chair, ipaano natin to, lie detector test, and then kapag lumitaw na sa lie detector test ng sinungaling to, ikulong natin sa baba. So kukulong kita. Kukulong kita. Napakasinungaling mong tao ka. Exactly. At yun ang ginawa niya. Na kinukontra mo ngayon, stupido. Hindi ba? Huwag mo akong ganun-ganun lang sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Chair, The COMSEC if the excuse letter provided by the family of Ruiz were signed. sir. So this is just a piece of paper. And this will not Ni stand. Senator Estrada. So, Mr. Chair, I move that we subpoena the family of Jerry Ruiz, Jerry Ruiz, the wife, Franz Ruiz, and the 2 children. I move, Mr. Chair. nung una po, nung start ko po, nung nagtrabaho ako doon, 2017, August 7 yun. Nung una po, pagpasok ko doon, kabait-bait po sa akin. Nung huli na po, nung nagkukunting mali lang po, nung 2020, sinasaktan na po ako. Kunting mali lang po, sinasaktan na po ako doon. Ang ginagawa po sa akin, itong tainga ko, suntok ng suntok po sa akin. Tapos po, yung pag konting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung nananakit sa akin. Tinatagyakan, hinahampas. Tapos po, inuuntog sa freezer. Ano po? Sa freezer po, nakahigang freezer. Inuuntog po yung ulo ko sa CR. Tapos sa mga dingding, kahit saan po. Sino unang nanuntok? Yung babae, lalaki? Yung pong babae. Ito pong kaliwa, kasabay po ng tainga ko. Nung Pebrero po, to 2020 din po. 2020. Yung kanan, Yung pong noong 2021 po. hindi kayo pinatingnan sa doktor. Hindi kayo... Po. Yung mga ngipin po, doon sa kanilang kamay din po, Opo. nangyari po yan. Opo, sa babae po. Tapos ang nabasa ko, sinabit kayo doon sa sabitan ng karne. Opo, totoo po yun. Bakit magkakarne ba ho sila? May freezer? Ano ba hong meron sila? Mayroon. Pahanap buhay nila? Opo, nakakatay po sila ng baboy. Ayun, nagkakatay sila ng baboy, kaya may freezer sila na upright freezer siguro, yung malaki. Tapos yung sabitan ng karne, yung gaya sa palengke, yung letter J na bakal, Opo. doon kayo sinabit. Opo, sinasabit po nila po ako doon. Kayo nagtrabaho na walang sweldo. Para pong 7 taon na po. 7 taon walang sweldo. Opo. Magandang umaga po ulit. Si Nanay LB po, yan po ay nadatngan ko po sa Barangay Hill po kasi po kami po nung panahon na yun, nag-iikot po at panahon ng COVID. Nadatngan ko po siya na magutim at talaga pong nakakaawa pong tingnan. So ang una ko pong ano po doon sa tanod kong babae, sabi ko linisan po at palitan ng damit dahil hindi ko po kilala siya. Si Mr. Ruiz. Dumating yung amo niya o tinawagan mo yung amo niya? Hindi po sir, hindi po. Dito sa salaysay ni Aling Elvi, I'm sorry, Senator Padilla. Dito sa salaysay ni Aling Elvi, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz. Hindi ko po At sinumbong mo
Na nandun si Aling LV sa barangay hall. Hindi ko po sinumbong yun sa senator. Wala pong pagsusumbong. Marami po doon pong mga tao na kasama ko po na kami po yung naka-duty sa bahay. Paano malaman ng amo na nandun yung kasambahay? Ano po yun, nag-iikot po kami. Tamang pagdating po namin sa barangay hall po, naandun po si Nanay LB. Na pumunta kayo sa barangay at nagsumbong, tama? Opo, totoo po yun. Sino pong sinumbungan nyo? Mga kasama niya po doon. Tapos nandun po siya doon sa loob ng City Hall. Nasa loob. Siya. Sinabi niyo po na sinasaktan kayo, kaya kayo nandun sa barangay. Opo, sabi ko po, ipakicheck po yung gamit ko dahil aalis na po ako doon. Nakatakas nga po ako doon. Nga po ako pumunta sa kanya. Okay. So nakatakas kayo, sinabi niyo sa kanya nakatakas ka, daladal mo yung gamit mo at sinabi niyo rin sa kanya na sinasaktan ka ng amo mo, tama? Opo, sabi ko po, pakicheck yung gamit ko. Baka po sabihin ng amo ko Nagnakaw. na nagnakaw ulit ako. Tama. Okay. Tapos, Napakasinungaling mong tao ka, sarap mong... Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin, payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa lie detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. So we might... Good. Pakibukas yung mic. Yun naman po, sir. Alam nga ba naman magsisinungaling to si Ma'am LV? Anong reason para siya magsinungaling? Ikaw may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos for all we know, baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka ng amo. Ay, yun po, sir. Ang There's no reason why she would be lying here. Alam mo, Chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka, kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pa-check siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito mukhang kawawa na kasambahay at umakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurrender mo siya uli sa amo, hindi napakawalang hiya mo. Nung kayo po ay pumunta kay Kapitan, dalawang mata niyo po ay bulag na o nakakakita pa kayo ng kalahati? isang mata ko po, yung kanan. Ang Tapos po, kanan po ay nakakita pa. opo. So nakaharap niyo po si Kapitan. Opo, narinig ko po yung sabi niya po sa amo kong lalaki. O Sir Jerry, na parang nandito yung sambahay mo, nandito. Tinawagan o magkaharap? Hindi, para pong tinawagan, kausap. wala po. Kinausap sa telepono Opo, yung Jerry, yung amo mo. opo. Oho. So I saw the patient last August 15, ophthalmologist po kayo. Opo. Yes So po, Your Honor. August 15, bago Yes. lang. So yung dalawang mata, last week po. lagot ang retina, Actually, may Your Honor, trauma. yes po, yung left eye po niya, thysis bulbae na po, no? May Wala, sabihin nun sa shrink na po yung mata, non-functional na, non-seeing eye na po dahil talaga. po sa Pwede po, natural po yun o may may mga other causes din po, but it could also be trauma. Pero pwede din ano ba ibig sabihin ng trauma? Pwede pong accident, no? Pwede pong nabutas siya previously, tapos hindi na na-repair. Tapos kusa na lang siyang nag-shrink. Ang ano dito, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh. Yun ang una mo dapat ginawa, Chairman. Huwag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Hindi na natin matatanong ito si J.R. D. Mines. At wala ata dito. Comsec, hindi ba natin Yes, Your tinatawag to? Ha? Kasasabit lang yung kanyang sinumpaan sa laysay. Kung magkakaroon pa tayo ng isang pagdinig, ay dapat makaharap din ito si J.R. D. Mines alias Dodong. Si alias Dodong ay nagsabit na kanyang sinumpaan sa laysay. Sinaktan mo ba siya? Hindi. Pwede ba tanggalin mo yung face mask mo? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Good morning po, Your Honor. Hindi po. Saan ang galing yung mga sugat niya? Yung mga sugat niya po, yung tamad po siya maligo. Minsan inaabot ng 4 na araw, 5 araw siya maligo. Tapos po,
Yung mga sugat-sugat po niya na yan, nakakamot niya po. Ibig mo sabihin, yung pagkabulag niya, nung nakita niyo sa x-ray, yung kanyang bungo, na deformed na yung kanyang ilong, dahil sa pangkamot, dahil sa pangangamot niya. Hindi po. Oh, Yung po yung pag-aaway nila magkakasama daw dun sa likod. Dun, yung late ko na rin po nalaman, Your Honor, na nag-aaway-aaway pala sila sa likod kapag halimbawa magkakasama na po sila. Honor, na yung kasamahan niya po ang nagsuntok sa kanya ng kanyang mata, ng kaliwang mata niya. Gawa po ng pinakalaman niya yung brief ng kasamahan niya, tapos ginamit niya po yung mga gamit niya at saka ginawang basahan yung mga damit. Tapos, Your Honor, sabi nung boy namin na isa na yun, pinasok niya daw po siya sa kwarto. I am warning you, both of you. I'm warning both of you. Dahil pag oras na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisinungaling, pakukulong ka namin. Okay? Yung dalawang amo, yung mag-asawa nung araw, yan ang lansya ng muka kay Bonita Baran. Nasintensyahan yun. Habang buhay. Reclusion perpetua. Namatay na lang yung amo, yung babae. Nakukulong habang buhay sa Muntinlupa, yung lalaki. Pag kayo nagsinungaling dito, ganun din mapupuntahan ninyo. At seryoso ko rito. Para sa akin pakiwari, parang sisinungaling na kayo. Pero pag nagsisinungaling kayong dalawa, pakukulong ko kayo. Maniwala kayo. Salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator.